ไอสัตว์เอ้ย Isang malakas na lindol na may lakas na 7.7 ang tumama sa gitnang Myanmar, noong ika-28 ng Marso taong 2025. Nagdulot ito ng malawakang takot at pagkasira sa rehiyon. Ang sentro ng lindol ay malapit sa Mandalay, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa bansa. Ayon sa mga ulat, mahigit 140 katao ang nasawi at daan-daan ang nasugatan sa Myanmar, habang naapektuhan din ang mga kalapit na bansa tulad ng Thailand, kung saan ilang gusali sa Bangkok ang gumuho. Nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaang militar ng Myanmar, at humiling ng tulong internasyonal upang tugunan ang krisis. Patuloy ang mga pagsisikap sa pagsagip at pag-assess ng pinsala, habang lumalabas pa ang karagdagang impormasyon tungkol sa lawak ng kalamidad. Ayon sa United States Geological Survey, ang sentro ng lindol ay matatagpuan 16 kilometers hilagang kanluran ng Sagaing, malapit sa Mandalay, sa lalim na 10 kilometro. Dahil hindi masyadong malalim ang sentro ng lindol, nagdulot ito ng matinding pagyanig na nakaapekto sa Myanmar at ilang kalapit na bansa, kabilang ang Thailand, India, at China. Sa mga pangunahing lungsod ng Myanmar, kabilang ang Mandalay at Yangon, nagsitakbuhan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan, at gusali habang yumanig ang mga kalye. Sa Mandalay, ipinakita sa mga video na kumakalat online ang mga gumuhong istruktura, basag na salamin, at mga kalye na puno ng mga debris. Iniulat ng mga residente ang matindi at matagal na pagyanig, kung saan ang ilang gusali ay nagkaroon ng nakikitang bitak at ang mga linya ng kuryente ay mapanganib na umindayog. Ang ilan sa makasaysayang templong Budista at pagoda ng Myanmar, partikular sa rehiyon ng Bagan, ay nagtamo ng matinding pinsala kung saan ilang sinaunang istruktura ang gumuho. Sa Sagaing, ang lugar na pinakamalapit sa sentro ng lindol, maraming gusali ang naiulat na nagtamo ng matinding pinsala sa istruktura, habang nagmamadali ang mga serbisyong pang-emergency, upang matukoy ang bilang ng mga nasawi. Ang mga ospital at mga pangkat ng pagsagip, ay aktibong nagsasagawa ng operasyon upang hanapin at tulungan ang mga taong natrap sa ilalim ng mga gumuhong estruktura. Ang malalakas na pagyanig ng lindol ay umabot ng lampas sa mga hangganan ng Myanmar. Sa Thailand, naramdaman ang lindol kahit higit 1,000 kilometro ang layo, yumanig sa matataas na gusali sa Bangkok, nagdulot ng matinding takot, at pinilit ang mga tao na lumikas. Makikita ang mga empleyado sa opisina, residente, at turista na nagmamadaling lumabas sa mga lansangan. Ang ilan ay nakasuot pa ng kanilang mga bathrobe at pantulog. Inilarawan ng mga saksi, na umuugoy ang mga matataas na gusali ng halos 1 minuto, na ginagawa itong isa sa pinakamalalakas na pagyanig na naramdaman sa kabisera ng Thailand sa loob ng maraming taon. Sa distrito ng Chatuchak sa Bangkok, bumagsak ang isang gusaling itinatayo, at ilang nasugatang manggagawa ang nailigtas ng mga emergency responder mula sa guho. Ang mga hilagang lalawigan ng Thailand, Chiang Mai at Chiang Rai, na mas malapit sa Myanmar, ay nakaranas ng mas malakas na pagyanig. May mga ulat ng mga ilaw na kumakulog, mga bintanang umuugong, at mga natatakot na residente na nagtatakbuhan palabas. Sa India, naramdaman ang epekto ng lindol sa mga hilagang silangang estado tulad ng Assam, Manipur, Nagaland, at Mizoram, kung saan iniulat ng mga residente ang kapansin-pansing pagyanig. Sa Kolkata, West Bengal, naramdaman ng mga manggagawa sa mga gusali ng opisina ang pagyanig, na nagbunsod ng ilang kusang loob na paglilikas bilang pag-iingat. Sa lalawigan ng Yunnan sa China, partikular sa Kunming at Baoshan, maraming tao ang nagbahagi sa social media tungkol sa paggalaw ng mga muebles at pagyanig sa mga minahan, bagaman wala pang naiulat na malaking pinsala. Matapos ang pangunahing lindol, sunod-sunod na aftershock ang tumama sa Myanmar, na may lakas mula 4.5 hanggang 6.2 magnitude. Nagbabala ang mga seismologists na maaaring magpatuloy ang mga aftershock sa loob ng maraming araw,
na maaaring magdulot ng karagdagang panganib sa mga gusaling ng hina na dahil sa lindol. Nanawagan ang mga awtoridad sa mga residente, na manatiling alerto sa mga aftershock at iwasan ang mga gusaling lubhang na pinsala. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon, patuloy na nagsasagawa ng pagsusuri ang mga emergency responder at mga ahensya ng gobyerno upang matukoy ang lawak ng pinsala. Sa gitna ng mga gumuhong gusali, mga nasugatan, at posibleng mga nasawi, magiging kritikal ang mga susunod na oras at araw sa pagtukoy ng pangmatagalang epekto ng mapanirang lindol na ito. Nananatiling nakaalerto ang mga awtoridad sa buong Timog Silangang Asya habang patuloy na pinalalakas ang mga operasyon sa pagsagip at mino-monitor ng mga opisyal ang panganib ng karagdagang aftershock.